Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Pag-uusapan muli po natin itong si Mr. Pasig City Mayor Vico Sotto. Nanindigan nga po si Pasig City Mayor Vico Sotto na kinailangan niya magpasaring sa sikat na journalist na maging responsable sa pinapakalat na impormasyon sa taong bayan. Controversial nga po ang pag-question ni Mr. Vico sa veteranang journalist na pumayag bigyan ng spotlight ang mag-asawang Miss Sara at Curly Discaya. Si Miss Sara ay natalo ni Mr. Vico sa pagkakaalkat May 2025 election. Pag-aari nga po ni Miss Sara at Mr. niyang si Curly ang Pasig-based contracting company na sa St. Gerard Construction. May iba pang contracting companies ang Discaya couple na nauugnay ngayon sa mga di umano'y maanumalyang flood control project na iniimbestigahan ng Senado. Pati na nga rin po ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa FB post nga po ni Mr. Vico noong August 26 na atin na pong tinalahay, may pasaring nga po siyang hindi raw napaisip ang sikat na journalist kung bakit handang magbayad ang Discaya ng 10 milyon kapalit nga raw po ng interview. Nadawit nga po sa issue ang veteran broadcaster journalist na si Mr. Julius Babaw at Ms. Corina Sanchez. Hindi nga po sila direktang pinangalanan ni Mr. Vico pero nakalakip sa FB post ng alkade ang screenshot ng hiwalay na interview ni Mr. Julius at Ms. Corina sa mag-asawang Discaya. Mariing pinabulanan nga po ito ni Mr. Julius at nag-executive producer ng programa ni Ms. Corina ang pahiwatig na sila ay tumanggap ng 10 milyon kapalit ng kanilang interview sa mag-asawang Discaya. Eksklusibo nga pong napanayam si Mr. Mayor Vico sa Motos of Manila vlog na in-upload nga po sa YouTube noong August 25, 2025. Hiningan nga po ng pahayag ang alkalde ukol sa issue pero hindi siya nagbanggit ang mga pangalan ng journalist na uugnay nito. Saad nga po ni Mr. Vico with regard to media or some media personalities or shows sa akin kung ano yung kinailangan kong sabihin tungkol sa topic na yon na sabi ko na po. Di naman ako gumagawa ng issue para mapagpasikat but I believe that there are things that we need to talk about and not only for media but some for us in government. Sumang-ayon din naman po si Mr. Vico na kasama ang vlogger na dapat maging responsable sa pagpapakalat ng impormasyon. Pero ang point ko lang po dito kung gusto nating umayos ang Pilipinas kahit hindi siya komportable, kahit minsan parang awkward o nakakahiyang pag-usapan. Again, hindi tayo confrontational madalas. Pero kung gusto nating umayos tayo, kung gusto natin mag-level up bilang isang bayan, kailangan simulan natin sa aminin natin yung problema. Hindi raw kasi maitatama kung hahayaan lang magpatuloy ang sistema na kung hindi man illegal at undictical. Paliwanag niya at the very least, kailangan magsimula tayo sa ganon. Tas next na yung accountability, di ba? Kailangan may managot, yun nga ang mga next step. But paano ka makakarating sa punto na gumagawa ng tama ang lahat or hindi acceptable yung practices or of corruption kung ayaw man lang natin pag-usapan? Ang punto nga po ni Mr. Vico, mahalaga ang mainstream media pagdating sa pagbabalita na kung ano ang tama at mali sa isang kandidato. Ungkat nga po kasi ng vlogger ang bahagi ng FB post ni Mr. Vico na mabuti na lang at siya ang kumandidato sa Pasig dahil kung mahina-hina raw ang kandidato ay baka naluglog pa sa pwesto si Ms. Discaya. Kumbaga, ito yung mga factors na nag-aano sa kanya, nagpalakas sa kanya. Yung parating ginagamit nila para yung mga korap na politiko, para they call the stay in power or para yung iba, para pumasok sa politika. Ani nga po ni Mr. Vico. Waring pinupunto ni Mr. Vico na dahil puro positibo ang nag-highlight sa mga Discaya, ay naisatabi na nga po ang mahalagang issue dapat sana'y mas nakikita ng mga botante. Sa vlog na po ni Mr. Julius at sa programa ni Ms. Corina ay pinakita ang rags to riches na kwento ng pinagmula ng mag-asawang Miss Sara at Mr. Curly. Na-highlight po na inspirational ang mag-asawa dahil naging bilyonaryo sila dahil sa kanilang sipag at tiyaga mula sa dati-rati walang-wala. Lifestyle ang anggulo na interview at walang banggit sa mga issue sa negosyo ng mga ito. Hindi pa naisupubliko noong panahon ng mga eleksyon ang issue sa flood control project kaugnay ng mga kumpanya na mag-asawang Discaya. Pero sa interview kay Vico ng news report no October 2024, isiniwalat niya may sinisigwang investigasyon sa negosyo ng mga Discaya na may kaugnay ng road misdeclaration, paggamit ng dami, anomalies na indifferent contract hindi lang daw sa Pasig kundi sa ibang parte ng bansa. Balik sa latest interview kay Mr. Vico sa Model of Manila TV, idiniin ang kalidad na may responsibilidad ang mainstream media sa paggapi ng korupsyon.
Kasi konektado lahat yon. Umiikot yung pera, umiikot yung isang malaking sistema doon na unti-unti dapat natin binabasag. Aminado nga po si Mr. Bico in reaction sa nabuksan niyang issue sa media ethics. Dugtong nito, at least sa akin, agree ka sa akin o hindi. Syempre, hopefully, mas marami na agree. Pero agree ka sa akin o hindi, at least mapag-usapan. Marami rin daw nakausap si Mr. Bico sa mundo ng politika at media na tutol sa mga unethical na sistema, and even in the order fields, gigil na gigil din sila. Pero natatakot o nahiya sila magsalita. Siyempre, may kaibigan silang may boss sila. So para ang dami nang nag-text sa akin sa totoo lang. Without mentioning names, of course. Salamat yon. Gusto namin i-bring up talaga yon. Kaso wala kaming magawa. Nanindigan nga po si Mr. Bico na hindi politika ang motibo nito. Kasi kung politiko ang isipin ko, hindi ako magsasalita. Kung iniisip ko ang self-revelation o parang iangat yung sarili ko, hindi ko gagawin yun sa totoo lamang po. Sa akin kasi minsan yung ibang sinasabi ko rin sa ibang ginagawa ko, parang sa akin sayang yung opportunity na binigay sa akin ng Diyos at ng tao kung mag-book away lang ako para may ganoong pagkakataon. Nanindigan nga rin po si Mr. Bico na hindi pa mumulitika ang motibo niya sa paglantad ng mga di umano'y anomalyang kinasasangkutan nga po ng negosyo ng mag-asawang Miss Sara at Curly Diskaya. Kung ang intensyon niya raw ay sirain ang mga Diskaya, sinabi na raw sana niya kung ano man na nalalaman niya nung panahon nga po ng kumpanya. Dahil nga po, kalaban ko sila sa politika, medyo nag-ingat din po ako. Saad nga po ni Mr. Bico, may mabagay na gusto kong sabihin kaso alam ko madidismiss as politic o political statement sasabihin ng iba. Kung wala akong inside information, yun din ang isipin ko sasabihin. Ay kaya niya sinasabi yon kasi kalaban siya sa politika. Yung sinasabi ko tungkol sa taxes nila na maraming kulam or misdeclaration, city level o BIR level, kung sinabi ko yun ng campaign period, iisipin ng iba politika. Hanggat maaari ay nag-focus daw po si Mr. Bico sa plataforma nito para sa mga pasigingyenyo. Noon siya ay nangangampanya. Pagpapatuloy nga po ni Mr. Bico, kaya nag-antay ako. Sabi ko, sige hindi, okay lang, basta magsisipag ako sa campaign. Siyempre, may di maiwasan sa politika, may konting jab-jab kumbaga. Pero hindi ko ginamit sa totoo yung mga bala ko laban sa kanila nung campaign period. Hanggang sa nahalal nga po si Mr. Bico para sa kanyang ikatlo at huling termino bilang Pasig City Mayor. Sa proklamasyon niya noong July 30, sinabi ni Mr. Bico na kailangan managot ang nakalaban sa politika na mayroong umanong bilyon-bilyong piso ng buwis na utang sa national at local na pamahalan. Dati nang nabanggit ng alkalde na namamangha siya sa nasa kabila ng malalaking proyekto ay may zero tax umano na isinumite at di pinamalan ng kumpanya. Ngayon nga po ay nagsanga-sanga na ang controversial kanasasangkutan na negosyo ng Diskaya. Noong August 11, ipinost nga po ni Mr. Bico sa kanyang FB page ang pag-aari rin ng mga Diskaya ang dalawang top 15 contractors na sangkot ng mga konekwestiyong flood control project ng Department of Public Works and Highway. Ibig sabihin po, mas kilala po itong DPWH. Top 2 nga po ang Alpha and Omega General Contractor at top 3 naman ang Timothy Construction Corporation base sa ulat mismo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong din pong August 11, 2025. Sinundan nga po ito ni Mr. Bico ng pag-repost ng pahayag ng Iloilo Mayor Raisa Treñas na ang kumpanya ng mga Diskaya ang may hawak ng 4 na flood control project na nasa 100 to 150 million ang pondo kada proyekto at may total nga na pondo is 500 million pesos nga po. Sa kanyang FB post noong August 12, saad nga po ni Mr. Bico as per Mayor Treñas, this project are either non-functional, have cost funding, or are in some cases practically not extended. Sa hiwalay nga po na episode ng Kapuso mo Jessica Soho noong August 24, inulat ng St. Timothy Construction na isa sa siyam na contractor na may hawak nga po sa construction ng dike na sa lugar. 1.9 billion ang kabuang pondo para sa siyam na dike na kinu-question ngayon ng Senado dahil madali itong nasira ng bagyo dahil di umanay sa substandard quality ng construction. Alam niyo po ba na pinuntahan nga po ito ng Kapuso mo Jessica Soho ang nakalistang address sa St. Timothy Construction na tagpuan din ng Building Street, Gerald Construction. Wala raw humarap sa Kapuso mo Jessica Soho para magbigay nga po ng pahayag tungkol sa issue. Para nga po kay Mr. Bico, tama lang na malaman ng taong bayan ang mga issue ng korupsyon sa gobyerno. Pangulo nga po ang nagsilita kailangan samantalhin natin yung pagkakataon na habang Pangulo mismo ang nakatingin, i-expose natin ito.
todo na to kumbaga kailangan na nga pong manugot. Sa puntong ito, pinalawanag nga po ni Mr. Bico na hindi kailangan ngayon ang paninindigan sa tama. Minsan kasi sabihin natin madalas po tayo mga Pilipino, it can be good or bad pero minsan tayo hindi tayo mababait tayo sobra. May aspeto din tayo na hindi siya danda kasi hindi tayo masyadong confrontational din, di po ba? Pagkagalit ka sa workmate mo, hindi mo naman siya kinukumpronte. Paparinig ka, sisirain mo siya behind his back, di po ba? Hindi naman po sa nila lahat natin, but aminin natin, di ba may konting ganong gentlecy tayo, hindi tayo confrontational. Ang punto nga po ni Mr. Bico, hindi raw dapat mangilag o magsalita kung nasa tama. Patuloy nga po nito, pero sa larangan ng governance, sa ating pamahalan, ito na siguro yung tamang panahon na maging confrontational tayo. Hindi lang dahil gusto natin mag-ingay, hindi dahil gusto natin gumawa ng issue, hindi dahil sa ano paman, pero kailangan may managot para hindi ito maulit. Kasi kung alam mo yung gumagawa ng hindi maganda, makakapal ang mukha. Baka ma-interpret yung sinasabi ko. Ang pagbabago na hiling ni Mr. Bico ay maaari raw simulan sa mga simpleng bagay. Paliwanag po niya, yung pagnanakaw kasi, yung corruption sa pamahalaan, nagsisimula yan sa maliit namang naman. Yung mga nakikita natin ngayon na may ghost project na worth billions, may standards yung kumikikitback o nagbibigay ng kickback sa umaabot sa milyon-bilyon, hindi man yan nasimula sa bilyon peso project kaagad. Magsimula yan sa maliit, baka kung mahapit lang yan sa 100 peso kung saan wala naman malaki kaagad. Lagi kong sinasabi, everything good or bad, this is the big start with something small. The big things of tomorrow start with the little things today, good or bad. Kasi mula na natin, ayusin natin ito. Kailangan din daw may consistency sa desisyon at aksyon. Dagdag pa nga po ni Mr. Bico, siguraduhin natin na may makakasuhan, siguraduhin natin na kumpleto yung ebidensya po natin. Siguraduhin natin na may makukulong, may mananagot nang sa ganon ay hindi na siya maulit. Nausisa nga po si Mr. Bico tungkol sa nabanggit niyang 6 stages of corruption sa kanyang FB post noong August 11. Kaugnay nga po yung tulduman na sa maanumalyang flood control project nga po ng DPWH. Mainit nga pong pinag-uusapan ngayon ang privilege space na Senador Ping Lacson kung saan inilantad niya ang diumanay hatian ng mga politiko, opisyal na DPWH at contractor sa pondong nakalaan para sa flood control project. Pahayag nga po ng Pasig City Mayor detalye kung naman sasagutin ko ano yung mga detalyen sa ginagawa nila. Pero nakakalungkot at nakakagalit Alam naman natin yung kalakaran Alam naman natin yung mga porsyentuhan. Diba sa ibang larangan pag sinabi mo yung SOP, Standard Operating Procedure, yun yung mga dapat mong sundin. Step A, Step B, Step C. Standard nga Kung engineer ka, may SOP ka. Kung accountant ka, may SOP ka sa trabaho mo. Nakakalungkot na sa gobyerno yung salitang SOP. Yung standard ay yung corruption, yun na yung standard. Sabay nilanggit nga rin po ito ni Mr. Bico ang expose ni Mr. Senator Lacson, pati na rin nga po sa Baguio City Mayor Benjamin Magalang pagdating sa sistema ng corruption. Sabi nga po ni Mr. Bico sa panayam ng vlogger, the percentages, maganda ang breakdown ni Senator Ping Lacson as si Mayor Magalang also. Mayor Magalang has been a very vocal about it. I'm happy to be a member alongside him of Mayor for a good governance. Malinaw naman po yun mga percentages na sinasabi nila, di po ba? Sa paglalahat nga po ni Mr. Lacson, 20% ang nakukubra ng propendent funder o politiko nangangasiwa ng proyekto at 8 of 10% sa district engineer o DPWH official at extra to 3% para sa district engineer office. Hindi raw bababa sa 67 ng mababatas ang sangkot sa lakalarang ito, ayon nga rin po kay Mr. Lacson. Sa paglalahad ni Magalang ng sa Campuso Jessica Soho, sinabi niyang 40% ang binibigay ng mga contractor sa kasabot ni mambabatas. Pagpapatuloy nga po ni Mr. Bico, although I think an important point to make is that, of course, this differ. Napaberi hindi naman say ng breakdown. May magsasabing 30% yung ganito, 10% yung ganito, pero depende siguro yon sa level of greed, sabi nga po ni Mr. Senator Ping Lacson. Kasi may nakita nga ang Pangulo, ghost na talaga. Ang tinutukoy nga po ni Mr. Bico ay si Pangulo Marcos Jr. na nagsabi po sa sona nito at sa mga panayam nito matapos po inspeksyonan sa isang flood control project na may ibang guni-guni o ghost project talaga.
So kung guni-guni lang yung project, ibig sabihin 100% nga pong pinaghatian lang. Kung may nakita kang konti, ibig sabihin less than 100% yung pinaghati-hatian nila. So ganun, huwag natin gawin komplikado. Ganun lang naman po kasimple yun. Sa puntong ito, sinabi nga po ni Mr. Bico sa pagdating sa Pasig LGU ay kumpiyansa siyang hindi makakalusot ang korupsyon pagdating sa procurement ng government project. Lahat nga po niya, yung malalaking form of corruption talaga nawa-wipe up na simply by following the law. So strictly speaking, minsan na nga ang criticism na sa amin ng ibang contractor ngayon, masyadong mahigpit daw na didelay yun naman daw sa downside nun. Hindi raw talaga madaling trabaho dahil inaayos yung proseso. Kumbaga siguro may mga breathing pains at whatever you make to want to call it, mahirap talaga sa umpisa pero konting tiyaga lang at ayos din naman yung ginagawa yung tama. Siguro naman po si Mr. Bico natutulong siya sa pagdating ng pagsugpo sa corruption sa national project. Iimbestigahan ng Pasig kung may manomalyang flood control project ang DPWH na una nga po nagpost sa FB si Mr. Bico noong August 24 na magre-request ang kanyang staff sa DPWH na really bad documents para raw sa masiyasat kung tugma nga o kung may mali sa inirecord ng pondong ginastos sa proyekto. Sa panayam nga po sa Model of Manila TV, nabanggit nga po ni Mr. Bico sa isa sa problema ay hindi raw kasi talaga nag-coordinate sa Pasig LGU kung mayroon ng proyekto ang DPWH. Nagpasintabi ang alkalde sa kanya sinabing madalas nagugulat na lang kami. Ay may project pala dito, DPWH. Sabi pa nga po ni Mr. Bico, ang pinakakailangan natin bilang isang bayan para matigil na ito, opinion ko lang to ha, pero para sa akin, kailangan huwag natin itong siyang tanggapin, as simple as that. Huwag natin siyang tanggapin. Maging kadiri siya sa mata natin, hindi siya, ay hindi gano'n naman talaga. Ito po ang talaga pong napansin ko na sobrang pagdidiin nga po ni Mr. Bico sa kanyang interview. Ang isang sobrang nakatatak sa isipan ko po ay etong kanyang sinabi, kailangan may managot. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. Good influence para kay Miss Fiam Smith ang kanyang kalabtin ng si Mr. James Ibarra. Nag-guest kasi sila sa talk show ni MG Felipe, RUG, na umere nga po sa TFC. Binalikan nga po ng dalawang moment na malaman ni nang bibida sila for the first time sa isang series na ang Ghosty. Sobrang unexplainable po yung happiness kasi pangarap po namin ito ni Fiam. Ang gara naman po natupad na binibigay po namin lahat. Di ko may paliwanag pero sobrang saya ko po, sabi nga po ni Mr. GM Ibarra. Kabado naman ang pinibid brother Jen and Eben, big winner. Kinakabahan ako kasi siya, before pa naman ang ghosting, may ginawa na siya na project so alam na yung gagawin niya talaga pagharap nga po sa camera. Ako, tanong pa ako ng tanong, ganito ba? Ano ba ang gagawin? So kinakabahan po talaga ako, sagot naman po ito ni Miss Fiam. Sa mga sumunod na bahagi na interview ay binida niya ang kanyang collab team na isang araw na good influence sa kanya. Malaki nga po ang tulong sa akin ni JM Ibarra, especially sa pag-acting, kaya maraming pumupuri sa akin sa ghosting. Bakit ang natural ng pagkakadeliver ng acting? Kasi dahil sa kanya, yun nga po ang sagot ni Miss Fiam. Dagdag pa nito, grabe yung help niya sa akin, hindi lang sa akin, sa growth ko rin as a person. Deal of course, and especially siguro sa pinaka-help niya sa akin is kung paano ko mamiminting yung pagiging mabuting tao. Committed naman daw to si Mr. JM Ibarra na gabayan ang collab team nito. Yung sinabi niya kanina na maraming party na ginaguide ko siya kahit wala kami dito sa industriya na to. Kahit hindi man ako tumuloy magtrabaho dito, nasabi ko na sa kanya noon pa man na hindi ako mawawala sa tabi nito, igagayad ko pa rin siya. Samantala, maliban sa ghosting na hit series ng I-1 ay mapapanood din sina sa ASAP in Vancouver sa October 18 na nga po sa Pacific Coliseum, Vancouver, BC, Canada. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.